showbiz fanatics, Miss Catherine Bernardo. Abay, eto na nga ang kanyang buwelta at ang ganti, no, dun po sa third party girl sa hiwalayan nila ni Catherine at ni Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Pagkatapos ngang mag-post ng ilan sa mga updates itong si Miss Catherine Bernardo sa kanyang official Instagram and official Facebook account and Twitter, ay nakita natin na tapos na po yung kanyang bahay na ipinagawa. At pinakita niya dito yung mga bawat sulok, no. Hindi pa man po niya nagba-vlog. I know na magkakaroon po yan ng ng house tour sa kanyang official YouTube channel. Ipinakita niya dito na yung kanya pong pangarap, yung dream house niya ay natupad na. Matatandaan na tong dream house na pinagawa niya, kasama niya pa si Daniel nung nagkaroon ng groundbreaking. Tapos pinakita nila yung bawat updates. Kaso nga lang masakit sa part po ni Miss Catherine and then their family na kasama niya si Daniel sa groundbreaking, pero dun po sa pagtatapos dun po sa plano nila na ipakita ito sa publiko ay hindi na po nangyari yun. So kasabay din ito ay nagpost din ang ilan sa mga malalapit sa buhay ni Mr. Daniel Padilla dun po sa kanyang ganap, no, sa Okada, Manila, kung saan sila po ay nagpasaya sa mga cancer patients. So nakita natin doon si Daniel, yung kanyang dalawang kapatid na babae na si Maggie. Talaga namang ipinakita ni Daniel na talagang lumalaban pa rin siya kasi kailangan the life must go on. Kahit pa sabihin natin na red tag itong si Mr. Daniel Padilla sa marami dahil po sa kanyang pananahimik at dahil na rin sa kanilang hiwalayan ni Catherine, dahil siya talaga yung pinaka tinamaan at talagang masasabi mo na sinisisi dito po sa nasabing hiwalayang Catherine and Miss and Daniel Padilla. So this time, eto na nga, no, dahil pagkatapos nga ng ilang araw na rin kasi na parang diniklara na talaga nila na chapter close na yung kanilang relationship, is pinapakita nila that they have their own life na po talaga. Very confident na nilang ipinapakita na may kanya-kanya na silang buhay ngayon. May kanya-kanya na silang ganap sa buhay nang hindi nila kasama ang isa't isa. According po sa ilang news, itong si Daniel Padilla nga di umano ay palagi pong lasing. Lagi daw di umanong naiispatan na lagi pong lasing at may pagkakataon na nagla-live po siya na lasing siya at hindi niya namamalaya na puro Catherine lang yung binabanggit niyang pangalan. Pero kasi it's too late para po ipakita mo na nagkikare ka dun sa tao matapos mong saktan, 'di ba? Matapos mo na parang, 'di ba, kung matapos mo na hindi iparamdam sa kanya kung ano man yung naging pinagdaanan nila. According sa ilang news, is toxic na daw kasi ang relationship. Para sa akin lang, no, toxic relationship pero umabot ng 11 years. Kung kaya pinagtiisan nyo na, alam naman natin that Catherine and Daniel is not perfect. Lahat naman po ng relasyon talagang wala pong perfecto Talagang meron talagang pagkakataon na nagkakaroon ng problema. It takes two into tango. Pero para po mag-cheat ka, para saktan mo yung babae, 'di ba? Parang enough na. And this time, eto na nga. Dahil dyan, ang tinuturo pong isa sa mga pinakadahilan kung bakit nagkaroon sila ng breakup dahil po dito kay Miss Andrea Brillantes. At sinasabi ng ilan sa mga news online na apektado na daw di umano ang negosyo ni Andrea Brillantes. According po sa news na ito, sa mga nag-comment po dyan, na hindi man po gumawa ng paraan itong si Miss Catherine Bernardo para po makagante, no, magka-revenge dito po sa nasabing girl, pero ang tao at ang tadhana na yung gumagawa. Sabi ng ilang news, pagkatapos na maisplok ang balitang sangkot sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang kapamilya actress na si Jillian Vicencio, marami na agad ang nag-react dito para ipagtanggol ang huli.
todo ang depensa nila kay Jillian, lalo pat nakasama pa ito ni Catherine sa pelikulang A Very Good Girl. Katunayan, maganda pa ang bonding ni Catherine at Jillian habang nagpo-promote sila ng kanilang movie. Wala ring napansing moment of awkwardness sa dalawa nung time na yon na break na pala ang magkasintahan. Sa panig naman ni Jillian, nag-issue agad ito sa social media ng pahayag para pabulaanan ang nasabing malisyosong balita. Pilit namang ikinokonek ng ilan ang naging paglilinaw na ito ni Jillian kay Andrea Brillantes na hanggang ngayon ay patuloy na pinuputakti ng mga bashers. Nanatiling tahimik pa rin siya sa pagkakadawit sa issue bilang third party umano sa hiwalayang Katniel. Say naman ng ilan at maging ng mga showbiz insiders, ito raw ang panahon na dapat ay magsalita na rin si Andrea sa nabanggit na issue, lalo pat nakakasira ito sa kanya. May mga chika pa na nakakarating na pagkatapos na pumutok ang balita sa Andrea at Katniel issue ay hindi lang nakukuyog ang aktres. How true na pati raw ang negosyo niya ay epektado na rin. Ito ay isang unconfirmed report na nakarating dito po. Hirit pa ng mga Marisol kung noong nag-break sila ng ex na si Richie Rivero ay hindi ito nanahimik. Bakit daw tila deadma ito sa akusasyon sa kanya sa panahong dapat itong nagsasalita, which is very very true. Tama po diba? Nung panahon po na naghiwalay sila ni Richie, kabi-kabilaan yung kanyang mga comments sa interviews kung ano na sinasabi niya. Pero this time, yung kanyang publicity tsaka yung kanyang kasikatan na yung negosyo ang at stake, pero never po siya nagsalita. Kaya naman sinasabi po ng ilan na habang nananahimik si Miss Andrea Brillantes patungkol sa issue ng Katniel ay mas lalo pong tumitibay ang ebidensya ng mga netizen at ng mga Katniel fans na totoo nga na siya talaga ang tunay na rason sa hiwalayang Catherine at Daniel Padilla. Kaya naman, ang payo natin kay Andrea, kung totoong hindi talaga siyang dahilan, bakit hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili? Ba? At dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit Katniel fans. Let's read it. Ang unang komento ay nanggaling pa kay Miss Maribel Lazo, Shades of Sharon ng Pops. Tanggapin na yan ulit kaysa pa iba-iba, papalit-palit ang mga boyfriend. Pag mahal mo, patawarin mo kahit paulit-ulit. Tamo si Sharon, ngayong sising-sisi pa rin kahit 40 plus years pa nga ang nakalipas. Mga lalaki naman lahat halos ay babaero, tas pupunta siya sa hindi niya mahal, lolokohin lang uli siya. Buti na nung unang pag-ibig, Lani Mercado had set a good example na kahit super public yung husband, sa uli siya at siya pa rin ang wagi. Ayun, so iba-iba kasi, kumbaga parang hindi naman po kino-close ni Catherine yung kanyang puso, 'di ba? Pero hindi naman natin kino-close 'yon. Pero syempre si Catherine pa rin ang magde-decide. Sabi ni Janet, tama lang, wag mo nang patawarin. Wala nang dulot, puro sama lang ng loob ang binibigay sa'yo. Tapos na 'yon, pasa cruise mo kay Daniel. Ayun. So ito naman po ang komento ni Miss Janet 3576. And sabi naman po ni Rosana Susan Martinez, I've been there and I promise you it's true. You cannot eat and drink. You will be pulled down and it will continue. I promise you. Ayun. Totoo naman, kapag nasasaktan ka, kaya may problema ka, kahit hindi nga patungkol sa love life mo. Kapag po may problema ka sa buhay o financial man yan or whatever, 'di ba? Halos hindi ka makakain. True po 'yun. Kaya po, wag na tayo magtaka kung bakit recently parang nangayayat ng gusto si Miss Catherine dahil syempre, mawawalan ka ng panlasa mawawalan ka ng gana sa pagkain pag may masakit na nararamdaman yung puso mo. Sabi naman ni Gills, ang kaseksihan ay panandalian lamang, tatanda rin, pero ang kabutihan ng puso ay mamumunga hanggang katandaan. So ito naman po yung kanyang komento, no? At parang sinasabi niya na lumilipas yung ganda, lumilipas ang itsura, pero yung magandang puso pa rin talaga yung tumatagal, 'di ba? At dapat yun po ang tignan ng lahat, hindi lang ni Catherine tsaka ni Daniel, no? At dahil dyan, meron pa another comments. Ito po, no, sabi niya, for the last, sabi niya, boycott, sabi ni Gemma Carbonell, boycott na dapat ang ganyang tao para mawalan din ng social media account kasi di magandang halimbawa sa mga kabataan mga yan. Ayun. So, sino po kaya pinapaboycott niya? Lalo na po si Andrea, ano po yan, talagang sa social media talaga, lalo sa TikTok, sobrang sikat na sikat po yan. Well, kung
nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!